Welcome guys sa tahanang AS Variety Vlogs, and today titingnan natin kung paano lutuin itong napakasarap na isa sa mga delicacies of Thailand. This is actually one of the best, and ang ingredients na kailangan natin dito are just itong mga nakikita nyo sa harapan. That is a crust of peanut. So mahilig sila sa peanut dito when it comes to their food. Of course, sugar hindi yan nawawala sa kanila. Ginagamit talaga palagi ang sugar in many other foods, and of course chili flakes. Basta dito ka sa Thailand guys, hindi nawawala ang sili kasi hindi maanghang, hindi masarap ang pagkain. Ganun yun dito. And then this one is a garlic leaves. So lagi rin ginagamit yan dito. Very common to many of their recipes, and of course yung maliliit na hipon is very common also to their foods. So simulan na nating lutuin, and then yung ating noodles dito is a pre-cooked noodles na yan. So nailuto na yung noodles na yan. And then bean sprout yung nilalagay dyan. So kung nakikita nyo yung ating noodles dyan is the white noodles yung ginagamit. And then naluto na po yan. So bali nasa final step na lang tayo ng pagluluto, and then nilalagyan na yan ng mga pwede lagyan ng ibang gulay, but for this case is ang ginamit lang dito is the bean sprout kasi paborito ko rin yung bean sprout. So yan talaga ang aking request na ilagay dyan pang dagdag. So ilagay na yung mga ingredients, yung anyong nakita kayo na, which is the chili flakes, then the sugar, and then hindi ko na pinalalagyan guys ng monosodium glutamate because hindi ako kumakain ng ganun. And then of course a bit of salt to taste of course. So basta pinagsama-sama na yan ng lahat dyan, and then napakasarap niyan. And then this kawali naman is the egg. So dito na natin gagawin ang itlog. So dalawang itlog lang yung ginamit natin dyan. And of course magpapainit ng oil muna, and then pag na-check na natin na okay na yung init, din nilalagay na of course yung dalawang itlog na nabati na ng maigi. And then kailangan mo lang siyang i-control na hindi masusunog yung itlog. And then basta paikot-ikotin mo lang yung itlog dyan. Ang importante hindi tao yung iyong pinapaikot-ikot dyan. So ganyan ang kanyang consistency, which is napakaganda na tingnan. And of course hindi yan dumidikit guys sa kawali kasi the presence of oil malaking tulong talaga. So ilagay mo na yung naluto mo na dyan ng noodles. Of course dahan-dahanin mo kasi pagdating sa pagkain is nandoon pa rin yung art na tinatawag talaga, hindi nawawala yan. Kaya kung makikita mo siya, kasi Dons is masyadong artistic talaga sa pag-handle ng kanyang pagkain, and my salute to you for that. So ganun lang, pag ilagay mo na, then you have to like fold mo na yung nasa gilid para ready mo na siyang i-twist. But of course bago yan, kailangan mo muna a bit crispy yung egg na nandyan na ibinalot mo doon sa noodles. And then ganun lang, tiyaga lang ng kaunti guys, kasi kapag matyaga naman talaga tayo sa paggawa ng pagkain, of course makakakain tayo ng masarap. So ayan, ready na yan into the plate. So that's our finished product already, which is kung makikita mo, pag nakita yan ng iyong mga anak o mga kasamahan sa iyong pamamahay, normally magkakaroon talaga sila ng gana sa pagkain kasi naiba naman yung pagkaluto ng iyong noodles. And then let's open this one. So ayan, nakat na natin yan para makita mo yung laman, and then makita ng mga anak mo or maybe ng mga kids around you, and then it would add an interest to them para gaganahan sila lalong kumain. Though it's just a noodle inside, pero at least yung pagkaluto is naiba naman ngayong panahon. So it gives you an idea kung paano mapapagana yung pagkain ng mga anak mo, mga kasamahan mo dyan. Though it's just noodles. So kita mo naman noodles na noodles lang talaga yan guys, with a bean sprout, and then you can add a bit of vegetables siguro kung anong gusto mo pang i-add dyan. Basta yun na yung ating recipe for the day, and thank you really so much for watching.